Shalom. Shalom Aleichem. Thank you, Lord. The Catholic Bible readings. The first reading for today is taken from the letter of St. James, chapter 5, verses 9 to 12. Do not complain, brothers, about one another, that you may not be judged. Behold, the judge is standing before the gates. Take an example of hardship and patience. Brothers, the prophets who spoke in the name of the Lord. Indeed, we call blessed those who have persevered. You have heard of the perseverance of Job, and you have seen the purpose of the Lord, because the Lord is compassionate and merciful. But above all, my brothers, do not swear either by heaven or by earth or with any other oath, but let your yes mean yes and your no mean no, that you may not incur condemnation. The word of the Lord. Thanks be to God. The responsorial psalm is taken from Psalm 103. The responsorial psalm, the response is, the Lord is kind and merciful. Bless the Lord, O my soul, and let all that is within me bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and never forget all he hath done for thee. The Lord is kind and merciful, who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with mercy and compassion. The Lord is kind and merciful. The Lord is compassionate and merciful, long-suffering and plenteous in mercy. He will not always be angry, nor will he threaten forever. The Lord is kind and merciful. For according to the height of the heaven above the earth, he hath strengthened his mercy towards them that fear him. As far as the east is from the west, so far hath he removed our iniquities from us. The Lord is kind and merciful. Alleluia, alleluia. Your word is, O Lord, is truth, and consecrate us in the truth. Alleluia, alleluia. The Gospel of the Lord according to St. Mark, chapter 10, verses 1 to 12. Glory to you, Lord. He set out from there and went into the district of Judea and across the Jordan. Again, crowds gathered around him. As was his custom, he again taught them. The Pharisees approached and asked, Is it lawful for a husband to divorce his wife? They were testing him and said to them in reply, What did Moses command you? They replied, Moses permitted him to write a bill of divorce and dismiss her. But Jesus told them, Because of the hardness of your hearts, he wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother, and he joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, no human being must separate.
In the house, the disciples again questioned him about this. He said to them, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery." Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So, Shalom Aleichem mga kapatid. Ang first reading ay mula uli kay St. James or Santiago sa Tagalog. Santiago chapter 5 verses 9 to 12. Sabi, "Do not complain, brothers, about one another, that you may not be judged. Behold, the judge is standing before the gates." So, huwag mag-complain. Ano ba itong, complain? At huwag humatol. So, behold, the judge is standing before the gates. Pag sinabing, behold, the judge is standing before the gates, it is, ibig sabihin, malapit na yung panahon na kung saan tayo ay hatulan. Hindi na natin alam kung kailan. Then, dito sa kasunod na is yung hardship and patience. So, pinakitang halimbawa is yung mga propeta noon na kung gaano yung tiniis nila na mga paghihirap. Yung mga nauna sa atin na mga propeta na binigay na halimbawa, who spoke in the name of the Lord. So yun sila yung mga halimbawa natin. Tingnan natin sila para mapalakas tayo. Ano ba na yung nangyari sa kanila? So talagang they persevere until the end. Diba? Makikita naman natin, halimbawa, si Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego, because of their faith ay sa kanilang paninindigan, sa kanilang pananampalataya, sila ay inihagis sa pugon. Pero they continue to persevere in their faith. At ayun, nagtagumpay sila. And then si Job, although makita si Job, kung babasahin natin si Job, actually in the beginning, kung basahin niyo yung aklat ni Job, nung unang bugso nung pagsubok na dumating sa kanya, nakatakot-takot. Huwag nawa na ating daranasin naman yung ganun. Kaya may panalangin tayo na do not bring us, huwag mo kami ipahintulot sa mahigpit na pagsubok. Yung sa Matthew 6, 9 to 13, doon sa ama namin. Actually, yung isa sa version na gusto ko is yung, at huwag mo kami ipahintulot sa mga mabibigat na pagsubok. Parang yun yung sa Matthew 6, 9 to 13, yung pagturo ng Panginoon ng panalangin. Pagkusilayo mo kami sa masama. Huwag naman nating daranasin yung ganun kay Job. Sobra naman yun talaga. At the beginning, talagang si Job ay talagang God give it and God take it away. Praise the Lord. Pero kung susundan nyo, ituloy-tuloy nyo yung basa ng aklat ni Job, matapos nyo yun, makikita mo na later, in his later part ay sinabi ni, hindi niya naman sinumpa ang Diyos, hindi naman siya, sabi lang ni Job, sabi niya, I curse the day that I was born. Basahin niyo yun, makikita niyo yung sinasabi ko. Kasi sa sobra ng hirap na nangyari kay Job pero later, of course, hiningi naman ni Job yung kapatawaran yung kanyang ginawa. So, pinapakita sa atin yung perseverance, nilalahad sa atin yung example ng mga naunang mga propeta, kung paano sila nagtiis sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, lalo na tayo na mga mananampalataya. Kaya nga kung Angel Baby, hindi ako pare, like ko lang po ako. Angel Baby. So, kung titingnan natin yung Matthew 18, doon sa yung itinuro ng Panginoon na
about sa perseverance din sa prayer. Kasi may ito yung sinasabi doon sa first reading ngayon yung pagtatyaga. Kasi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 18, ang sabi dito sa Matthew 18, na Luke chapter 18 na yung babaeng lo na sa parabol ng Panginoon na tinuruan niya tayo para magiging matyaga or magiging magkaroon ng perseverance or persistency sa ating pananalangin. Ito sa Luke 18 verse 1 to 8 na yung babaeng balod. Then he told them a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. He said there was a judge in a certain town who neither feared God nor respect any human being, and a widow in that town used to come to him and say, "Render a just decision for me against my adversary." For a long time the judge was unwilling, but eventually he thought, "While it is true that I neither fear God nor respect any human being, because this widow keeps bothering me, I shall deliver a just decision for her, lest she finally come and strike me." The Lord said, "Pay attention to what the dishonest judge says. Will not God then secure the rights of his chosen ones who call upon him day and night? Will he be slow to answer them? I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?" So, binasa ko kasi related siya doon sa sa first reading. So sinabi ni Saint James na yung pagtsatsaga, tularan natin yung pagtsatsaga or perseverance ng mga naunang mga propeta sa atin. How they persevere. At ito nga rin yung tinuro din ng Panginoon yung patungkol sa persistency and perseverance. Dito sa Luke 18 verse 1 to 8. Siya yung sinasabi sa first reading ngayon, yung pagtatyaga at yung pagtatyaga kahit sa ating kapwa. O minsan, di ba, kahit naglilingkod ka na, marami kang dapat pagtyagaan na kasamahan mo. Yung especially yung pag-uugali. Tsagain mo talagang magtsatsaga ka for the sake of the Lord. Kasi hindi naman sila yung pinaglilingkuran mo eh. Di ba? So, kailangan mo talaga magtsaga. So, magason parang pinapakita sa atin yung mga naunang mga naglilingkod sa Panginoon na mas higit ba doon yung kanilang naranasan sa atin. Sa atin, yun lang eh. Kasama na natin kung minsan hindi natin gusto yung pag-ugali. Hindi natin nahihirapan tayo. Parang suko ka na, parang ayaw mo na mag-serve. Pero hindi naman sila yung pinaglilingkuran natin eh. Ang Panginoon naman eh. Di ba? Kaya nga sabi doon sa Hebrews chapter 12, looking unto Jesus, the finisher and the perfecter of our faith. Dapat nakatuon yung ating paningin sa Panginoong Jesucristo. Hindi na doon sa mga tao na nakaka-distract sa atin. Pero of course, yung gospel kahapon, na nakakapangilabot bala yung sasapitin ng mga taong pinagmumulan ng sanhi ng pagkakasala. Di ba? Binanggit kahapon doon sa gospel yesterday. So, kung ikaw yun, or tayo yun, na naging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa, lalo na kapwa mo manggagawa sa parokya, baka dahilan sa pag-ugali mo na almost na lilipat na ng ibang sekta ang iyong kapwa, dahilan doon sa pag-ugali mo, wag naman, lumipat ka lang ng ministry, wag ka na sa ibang sekta pumunta. Join ka na lang sa Prex. Pero lahat naman, kahit saan ka pupunta na ministry, saan ka pupunta lilipat, dami ka pa ring mararanasan. Kasi pinapurify ng Panginoon yung pananampalataya mo. Alalahanin natin yan mga kapatid na ang kahoy ay hindi kikinis hanggat hindi siya nakukuha ng liha. So kung ikaw yung nagiging sanhi para ma-purify ako, thank you. Pero tingnan mo yung sarili mo kung ikaw yung liha. Later on, mapupudpud ka, tama?
ako kumikinis. So baka mamaya, sa dahilan sa'yo, dahilan sa pag-uugali mo, yung kapwa mo kumikinis, ikaw ay nasisira. So kumbaga parang sa termino ng mga term na yung sisiw pa lang yung nararanasan natin, ay yung ipinapakita sa atin, tularan daw natin yung pagtsatsaga, yung perseverance nung mga naunang mga naglingkod sa atin, yung mga propeta. So, isa-isahin natin, ang dami nun. Ang hirap ng kanilang naranasan. Di ba? Si Jeremias, hinulog sa balon. Di ba? Si Joseph, the dreamer, hinulog din sa balon, din ibininta ng kanyang mga kapatid sa mga Ismailita. Then pagdating sa Egypt, pinagdasaan ng asawa ng tauhan ni Parao, nakulong. Pinagbintangan ng rape, attempted rape, nakulong. Pero nagtiyaga siya, nagtiwala siya na yung plano ng Diyos sa kanya ay magkaroon ng katuparan. So he waited. Talagang nagkaroon ng katuparan. And he became the governor of Egypt. Then, isa siya sa naging instrumento later on na makapunta roon ang kanyang pamilya at angkan. So yan. Sabi nga dito sa Romans chapter 15, Romans 15 verse, 15 verse 4. Related dito sa first reading eh. Sabi dito, sabi niyo, buksan niyo po sa Bible niyo, Romans chapter 15 verse 4. For whatever was written previously was written for our instruction, but that by endurance and by the encouragement of the Scripture, we might have hope. So, kung ano yung nasulat, nasulat naman ito patungkol doon sa mga naglingkod sa Panginoon, sa mga propeta. Nagkakaroon tayo ng pattern, nagkakaroon tayo ng pag-asa, nagkakaroon tayo ng encouragement. Basahin na sa Tagalog, Romans 15 verse 4, basahin niyo po sa Bible niyo. So yun yung sinasabi ni St. James sa first reading ngayon, natularan natin yung mga unang nilingkod sa Panginoon. Sabi rito, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasusulat sa ikatututo natin upang sa pamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. So you see, magkakaroon tayo ng encouragement through the life of the prophets. Di ba? So yung mga naranasan natin, sisiw pa lang yan. Nagsaserve ka sa ministry ngayon, and then yung nagsiserve ka, ang nagiging discouragement ba is yung kapwa mo pa na naglilingkod. Di ba? Ang hirap nun. Yung kapwa mo nagiging stumbling block mo pa instead na siya yung mag-i-encourage sa'yo. So nagiging stumbling block mo pa. So ang sinasabi ng Panginoon na magpatuloy lang tayo. Kaya mo sila na parang liha sila sa buhay mo. Ikaw para yung kahoy na habang nililiha ay talagang of course masakit, di ba? Pag nililiha, masakit. But later on, ikaw kikinis sila kung magpapatuloy sila sa pagiging liha nila. So sila balang araw is madudurog, masisira. So ganun mga kapatid. So yan yung sinasabi ngayon sa first reading na maaari nating kunan ng encouragement o aral na tularan natin yung pagtitiis at pagtsatsaga ng mga naunang naglilingkod sa atin. Sabi dito sa verse 11, James 5:11, indeed we call blessed those who have persevered. Mapalad. Yaong mga nagtyaga. You have heard indeed who have persevered, you have heard the perseverance of Job, and you have seen the purpose of the Lord, because the Lord is compassionate and merciful. Yan. At isa pa, reminder din sa verse 12 na yung about sa pangangako. Kung yes, yes na lang daw. Kung no, no na. Huwag na nating dagdagan pa.
Oo, saksi ko langit. Oo, saksi ko langit. Oo, mamatay man ako. Swear, cross my heart. Diba? May mga ganun ba? So, para pambata, avoid na natin yan. So, yun yung sinasabi sa James chapter 5 verse 12. But above all, my brothers, do not swear either by heaven or by earth or with any other oath, but let your yes mean yes, and your no mean no, that you may not incur condemnation. So kung oo, huwag na tayo magdagdag pa na, oo, saksi ko ang langit, oo, cross my heart. Oo, mamatay man yung kapitbahay ko, mayroong mga ganong biruan ng mga bata. Hindi ko lang alam kung yung mga matatanda, may ginagawa pa rin. So avoid na natin yan. And then yung gospel, oras na. Okay, sa Mark chapter 10. Balikan natin muna bago tayo mag-end. So, patungkol sa divorce, yung John 5:12, pwede natin i-relate dito sa gospel ngayon. Nanumpa ka sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon na mamahalin mo ang asawa mo habang buhay, till death do us part, for better or for worse, till death do us part. Is pangatawan mo yun. Di ba nabanggit ko kanina patungkol sa manggagawa? Ito naman patungkol sa asawa. Kaya importante na bago ka mag-asawa, kilalanin mo yung pangasawa mo. Although hindi mo siya perfectly na makilala bago kayo mag-asawa, pero talagang hingin mo yung grasya ng Panginoon. Kasi once na nanumpa ka sa harapan ng Panginoon na siya lang habang buhay, wala ka ng choice. Take up your cross talaga. Take up your cross and follow the Lord. So, ang gospel ngayon is about divorce. So, di ba? Halos lahat sa buong mundo ay may divorce na. Pilipinas na lang ang Vatican. Kasi ang Vatican kasi puro naman mga parian doon at sa mga madre at sa mga laiko na nagtatrabaho doon sa Vatican City. Kasi may napakalit na state ang Vatican. So, ang Pilipinas na lang. Dito sa atin, pinipilit din yung divorce na yan. Kasi ang tinitingnan ng mga tao, si Moses daw, inalaw naman ni Moses yung divorce bill, divorce law. Binigyan niya ng kasulatan at ma-divorce mo na yung asawa mo. Ang sabi ng Panginoon dito, kung babasahin natin sa Mark chapter 10, hindi ganun sa una. Dahilan lang sa katigasan ng inyong ulo, kaya ginawa ni Moses yun. Di ba? So makikita naman natin yung katigasan ng mga Hudyo kung titingnan natin yung Exodus. Yung Exodus nila sa Exodus chapter, yung buong aklat ng Exodus. Exodus, Deuteronomy, ayan hanggang Deuteronomy, makikita natin doon yung katigasan ng ulo nila. Yung isang part nga doon, di ba, lagi silang reklamo ng reklamo, patungkol sa pagkain, patungkol sa inumin. Dinala mo ba kami rito para patayin sa uhaw, di ba? So sa katigasan ng ulo nila, ang sabi ng Panginoon kay Moses is dapat kausapin niya lang yung bato at ang bato ay magkukusa, magbibigay ng tubig. Sa inis ni Moses, sa katigasan ng kanilang ulo ay hinampas ni Moses ang bato, which is dapat ang kausapin lang ni Moses. O diba? So, ganun katigas. So, dito sa Mark chapter 10, about sa divorce, ibinigay yung divorce law because sa katigasan ng inyong ulo. Yun ngayon. Talagang pinopropose nila yun ngayon. Pinipilit nila yan dito sa atin ngayon. Yung divorce. So, dahilan doon sa katigasan ng ulo. Ang sabi dito ng Panginoon sa huling part, sabi niya, kapag ang lalaki na nag-divorce at nag-asawa muli, siya ay nangangalon niya. At ang babae, dito sa verse 11, he has said to them, whoever divorces his wife and marries, at yung nag-asawa siya ulit, is
commits adultery against her, sa kanyang asawa. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery. So alam naman natin na itong ganitong mga makasalanan is sabi doon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10 na walang makapapasok sa langit na ganito ang estado. Kaya kung sakali na nagkahiwalay kayo ng asawa mo, ipag-pray mo na ma-restore yung relationship nyo. Yun na lang ano doon. Kaya nga sa James chapter 5 verse 12 related to dito na kung oo, hindi kung hindi. Kung sa tingin mo na parang ito ba talaga yung mapapangasawa ko? Kaya importante yung pagkakilala mo na bago kayo mag-asawa eh. Ako talagang nag-pray ako kay Lord. Lord, sana kapag mag-asawa ako is yung babae na naglilingkod sa'yo. Nagsiserve sa'yo. Sa Mindanao pa lang ako noon. Yun na yung sinasabi ko. Then God really gave it to me. Although na kahit nagsiserve na kami try to imagine, nagsiserve na kami. Meron pa rin kami mga differences, marami pa rin kami mga pagtatalo, marami pa kaming pinag-aawayan. Much more kung hindi kayo nagsiserve. Much more kung hindi kayo naglilingkod sa Panginoon. Much more kung wala kayong Panginoon sa buhay niyo. So hindi naman pwede na kung totoong mahal mo yung tao, hindi mo pa kakasalan. Kasi ang kasal is a commitment. Then kung nagsasama pa rin kayo, hindi kayo kasal, is maybe I could say na that is not a true love because you do not wanted to commit yourself with Him. O, diba? Kasi takot ka, baka magbago ugali nito. Baka pumangit dito balang araw, hindi na magiging Coca-Cola body. Magiging Incan body na pagdating ng araw. Baka papangit ito balang araw. Kaya nga kapag in case na ma-approve ang divorce, baka mawala na yung till death do us part na mga word by sickness or in health. Ano ba yun? Baka mawala na yun. Siguro pag ma-approve ang divorce, mawala na yung ganong word By sickness or in sa hirap at dusa. Magdusa ka mag-isa mo. Magdusa ka mag-isa mo, huwag mo kayo damay. Baka ganon, pag ma-approve yung divorce. Wala nang ganong salita. Siguro na lang, handa ka bang tanggapin ang asawa mo? Opo. Wala na yung panunumpa na ganon. Until death do us part na yun, wala na. Magkasakit siya, bahala siya sa buhay niya. So, of course, kung sa Catholic Church ay mananatili kahit ma-approve man sa state o sa estado ang divorce, hindi pa rin maipilit ng estado sa simbahan na magkaroon sa simbahan ng divorce. So, ganun. Sa ibang mga sekta o denominasyon, okay sa kanila yung divorce, even abortion nga okay sa kanila. Pero sa Catholic Church ay hindi mangyayari yung ganon. Kahit sa ibang mga bansa na may mga divorce law, ang Catholic Church ay still the same. Hindi pwede mapilit ng estado na i-impose kung ano yung gusto nila sa simbahan kasi there is separation of church and state. So hindi nila ma-enforce yung divorce law sa simbahan. Kung gusto mo ng divorce, yun ang mangyari. Alisin mo yung sarili mo sa Catholic Church, alis ka. So parang tinatalikuran mo si Kristo. Ang simbahan, ang Catholic Church established by the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ ang nagtatag. So kung tatalikuran mo ang simbahan dahilan doon sa sinasabi mong pag-ibig mo kuno, doon sa babaeng ikalawa or lalaking ikalawa na nakilala mo after yung una mong pinakasalan, dahilan sa mahal mo kamo yun, iiwan mo yung dati mong asawa, i-divorce mo siya, dahilan sa daming rason. Of course, maraming rason. Nananakit daw, ganito, ganyan.
ay ganun magiging pattern. Ganun yung mangyari. And then makita natin sa US yung repercussion ng mga pamilya na divorced family, ang laging na apektado is yung mga bata, yung mga anak. Then yung may mga study, di ba? May mga study na most of them yung mga bata na napariwara is coming from the broken family. So baka gumagawa na lang tayo ng rason natin para ma-divorce natin yung asawa natin. Hindi naman talaga legitimate ang reason, but because of infidelity, yun yung tanda natin na balang araw is may pananagutan tayo sa Panginoon. Ang sabi nga nung first reading kanina nga, that the judge is already at the gate. Sinabing at the gate, ibig sabihin na the judgment is too very close for us. So, sa Catholic Church is walang divorce. Ina-allow yung annulment, pero may aaralin ng canon lawyer natin kasi may mga canon lawyer tayo sa simbahan. Aralin kung legitimate ba yung reason bakit i-annul. Pag sinabing i-annul is walang bisa yung kasal, walang merito, hindi invalid for many grounds or reason. So, hindi ko masyado kabisado yung ganun sa canon lawyer nyo lang itanong. So, dito sa Diocese ng Antipolo, mayroong canon lawyer, si Bishop, yung Vicar Bishop natin, Noli Bucco. Yan. So, mga kapatid, ang paalala sa atin, sabi doon sa James 5 verse 12, kung yes, yes, kung no, no. So, if you want to commit yourself to marry that person, of course, importante na kilalanin muna natin. At importante na pinapanalangin natin, Lord, ito ba talaga yung ibibigay mo ba sa akin? Kung sakali man na ito talaga yung bibigay mo sa akin, Panginoon, kung dumating man yung mga pagsubok balang araw sa buhay namin, huwag mong hayaan na kami ay masira ng mga pagsubok na ito. Huwag mong hayaan na sa mga problemang darating sa aming buhay ay mawasak kami, bagkus pagtibayin mo kami, panatilihin mo kami, upang sa gayon ay patuloy namin masunod ang iyong kalooban. Hindi kami mapawalay sa iyo. So, ayun yung reminder ng first reading sa atin at ng Ebanghelyo ngayon na isa pala sa reason bakit God ayaw niya ng divorce, kasi mismo ang Diyos tayo ay inihalin tulad sa kanyang katipan or asawa, na kung gaano katapat ang Diyos sa atin, that is supposed to be na ganun din tayo dapat katapat sa ating asawa. Kasi binanggit niya sa Ephesians chapter 5, di ba? Na ang Panginoon ang ulo ng iglesia at ang katawan ay ang simbahan. Ganun din sa mag-asawa, ang asawa ang ulo ng kanyang pamilya at ang katawan ay ang asawa at anak. So hindi pwede na i-separate ang ulo sa katawan. Once you commit yourself with your wife or your husband, di ba sinabi doon sa Mark chapter 10, you will become one, you're no longer two but one. The husband is the head of the body, and the wife is the body and their children. So hindi pwede paghiwalayin. Hindi pwede pugutin yung ulo tapos i-transfer sa ibang katawan. Di ba? Kaya nga imposible at hindi makatotohanan yung sinasabi nila na natalikod ang iglesia, sapagkat ganun ang mangyayari. Ang iglesia ay isa lang, ang asawa ay isa lang dapat, kasi pagpapakita yan ng fidelity ng Diyos sa kanyang simbahan. Kaya nga ang sacrament of matrimony is a sacrament or a holy sign, banal na tanda ng katapatan ng Diyos sa kanyang iglesia, na hindi pwede napalitan, hindi pwede pugutin ang ulo o putulin ang ulo at ilipat sa ibang katawan. Kaya hindi totoo yung natalikod ang iglesia or matatalikod or natalikod. Hindi totoo yun, fake news yun.
The same. Kaya kung titingnan nyo yung istorya ni Hosea, di ba si Hosea, inutusan siya ng Diyos na asawahin niya si Gomer na isang prostitute, paglalarawan ng Israel, na despite of her infidelity to Hosea, still inutusan ng Diyos si Hosea na suyuin yung kanyang asawa. Ganon ang pagpapakita ng katapatan ng Diyos sa atin. Despite of our sinfulness, despite sometimes of our infidelity to Him, God is still faithful for us. So ganon, tingnan niyo yung Hosea, balikan niyo yun. Ganon din sa asawa. Kaya nga, kapag mangako ka, James 5:12, oo talaga. Hindi na pwede baguhin. Of course, kung sa tingin mo na iba na yung ano mo, hindi, huwag mong pakasalan. Gawan mo na lang ng paraan. Mag-usap na lang kayo. I-break nyo yung engagement. May tinatawag naman ng breaking of engagement, di ba? Huwag na lang ituloy. Kaysa kung mag-asawa kayo, makikita mo na hindi magiging fruitful, hindi huwag mo na ituloy. Pero isa sa paraan para magiging matapat ka sa asawa mo, isa sa paraan ay be faithful to God. If you wanted para mo malaman na ang asawa mo or yung asawa mong lalaki or babae ay tapat sa iyo, let them or alamin mo or gawin mo siyang maging matapat muna sa Diyos. Kasi kung magiging matapat siya sa Diyos, there is no doubt na magiging matapat din siya sa iyo. He is unfaithful to God. How can you sure na magiging tapat siya sa iyo? Di ba? Ganun lang yun, mga kapatid. Yun yung isa sa paraan na malaman mo na yung asawa mo is tapat sa iyo kung makikita mo na mismo siya ay tapat siya sa Diyos na pinaglilingkuran ninyo. Kung hindi tapat yan sa Diyos, hindi nakikitapat lang, napipilitan lang, magsimba, yayain mo magsimba, napipilitan pa. Hindi mo ma-sure na magiging tapat yan sa iyo. Kung nagawa niya magsisinungaling mismo sa Diyos na may likha sa Kanya, much more sa iyo. Nakilala ka lang niya nung matanda na kayo. Sa tingin mo? Di ba? Ang Diyos na lumikha sa Kanya nga, hindi nga siya tapat. Much more ikaw, nakilala ka niya nung matanda na kayo. Lalo na iba na yung shape ng body mo. Hindi na Coca-Cola body, in-can coke na. Di ba? Yung shape ng katawan mo na iba na, ang tawag dito. Hindi na yung may curve. May curve, pero yun? Yung bilbil na yung nagka-curve. So you see, kung gusto mo na totoo na magiging tapat kayo sa isa't isa, i-establish nyo muna yung relationship nyo sa Panginoon. Be faithful to God. Kasi kung faithful yan kay Lord, kahit makatalikod ka, kahit nakatalikod ka or hindi mo siya nakikita, magiging tapat yan sa iyo. Kasi unang-una natatapat siya sa Diyos. Ayaw niya saktan una ang damdamin ng Diyos. Kaya kahit hindi ka nakakita, hindi ka niya yan pagtataksilan kasi tapat siya sa Diyos. Pero kung hindi yan tapat sa Diyos, ay nako, hindi mo ma-assure yan. Kahit ano pang sabihin mo, kahit ano pang paliwanag mo, hindi. Hindi ganun. So yan yung sinasabi sa Mark chapter 10 na the God hate divorce. Dito sa Malachi chapter 2 verses 14 to 15. And you say, why is it? Because the Lord is witness between you and your wife of your youth, and your wife of your youth. Kasi di ba nag-aasawa kayo nung bata pa kayo. With whom you have broken faith, through though she is your companions, your betrothed wife, did he not make
one being with flesh and spirit. Sinabi doon, di ba? Hindi na kayo magiging isa, hindi na kayo dalawa, magiging isa na kayo. And what does that one require but godly offspring? You must then safeguard life that is your own and not break faith with the wife of your youth. So verse 16, for I hate divorce, says the Lord, that the God of Israel, and covering one garment with injustice, says the Lord of hosts. So you see, God hates divorce. Kasi ang Diyos mismo, kasi ang sacrament of matrimony is paglalarawan ng katapatan ng Diyos sa kanyang simbahan. Yun yung lesson. Bakit ayaw ng Diyos? Kasi ang pamilya, ang matrimony ay paglalarawan ng Diyos ng kanyang katapatan sa simbahan. Kaya nga kung ano yung pangako ng Diyos sa simbahan ay hindi yun masisira. Kaya nga ang sinabi doon sa Matthew chapter 16 verses 13 to the following, sabi niya, upon this rock and I will build my church. Upon this rock I will build my church, that even the gates of Hades cannot prevail against it. Kaya nga yung katapatan ng Diyos sa pangako na yun ay hindi yun napapawalang bisa. Kaya nga hindi natalikod yung iglesia na kanyang itinatag at hindi matatalikod kailan. Sapagkat yun ay pangako ng Diyos sa kanyang simbahan na kanyang esposo. He is the head of the church and the church is His body. So hindi pwede na mapugot yung ulo at ililipat. Kaya yung asawa na magkipag-divorce sa kanyang asawa is parang pinugot mo yung ulo at ililipat doon sa panibagong katawan, which is not. So, kayo, sa tingin mo na mas malakas sa iyo yung hatak ng laman, sigurado hindi yun pag-ibig eh. Baka flesh lang yun, lust lang yun, eros love lang yun. Hindi talaga yun agape. Eros. Kasi yung nakilala mo, sexy, batang-bata. So, erotic kind of love, eros love. So, kaya yung pinili mo. So, with that, kung gagawin mo yun, is isaalang-alang mo yung kapakanan mo, yung personal mong kagustuhan, yung lust of the flesh mo, yung pita ng laman mo, versus doon sa pangako mo sa harapan ng Diyos. I-break mo yung pangako mo sa harapan ng Diyos. Sinabi doon sa James 5:12 na yung mga pangako na yun, it will incur you judgment, condemnation. Bahala na yun, i-break mo na yung pangako mo sa Diyos, bahala na. Ibig sabihin, totally, parang literally, tatalikuran mo si Lord. Kasi si Lord yung pinangakuan eh. Kaya nga sa harapan ng altar, kaya tayo ng mga Katoliko, ang kasal dapat hindi natin dinadala sa labas, kundi mas maganda talaga sa altar. Kasi doon mo sa harapan ng Panginoon, hindi lang sa tao, sa harapan ng mga tao. Kasi kung magpapakasal ka outside the church, ang ano nun is parang nangako ka lang in front of other people. But how about God? Kaya nga importante yung kasal sa simbahan, hindi yung sa labas. Hindi ko lang alam kung nag-approve ang simbahan ng kasal sa outside the church. So, maybe that is by na mga kapatid. Yung other things, mga legal na mga usapin, hindi ko siguro matatalakay. Magtanong na lang kayo sa mga canon lawyer. Basta, ang sabi ng first reading ngayon, pinapaalalahanan tayo na kung ang yes mo, yes. Kung no mo, no. Huwag na dagdagan pa. Or else, that will incur condemnation. Pagdating ng araw, na kung sa tingin natin, ay hindi naman natin matutupad. Kasi sabi dito sa mga Ngaral chapter 5 yata yun, hanapin natin mga kapatid ha. Sige, buksan niyo yung Biblia niyo, makakita may premyo kay Lord. Last, dito tayo magtatapos.
Mga Ngaral chapter 5 verse 4, kung mangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Sabi niya, related to sa James 5:12, and then dun sa gospel ngayon sa Mark chapter 10. Ayaw niya ng mayabang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangangako ng di tutuparin. Verse 6, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong salita. Alaon bagay, mangangako ka at babawiin mo pagkatapos. Sa gayon, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi Kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. So yan mga kapatid. Kung mangako tayo, mga Ngaral chapter 5 verses 4 to 6. And then James chapter 5 verse 12. Then sa Mark chapter 10. Ibig sabihin, pag mangako tayo sa babae na yung pinakasalan, pag sa tingin mo na nagbago yung ugali or shape ng katawan ng misis mo, take up your cross na lang talaga. Take up your cross. Sadyagain mo na yun kasi nangako ka na sa Panginoon. So, shalom, that is by now. May God bless us all. At ingatan naman at pagpalain ng Panginoon sa araw na ito at sa this coming weekend. In Jesus' name, amen. Thank you sa lahat.